Good morning guys! Good morning! So sa umagang ito gagawa tayo ng video dahil maraming nagme-message sa amin kung paano kami nakarating dito sa Australia. So maraming mga question gaya ng paano nga kami nakarating dito sa Australia, ano yung visa namin, paano ang processing, magkano yung nagastos, Wow. tapos worth it ba ang gagastusin, how much yung sasahurin pag nag-work, tsaka how much yung expenses, kung kaya ba nitong isustain ang iyong pag-aaral dito sa Australia. So sa mga interesado, panoorin nyo to. Yung mga walang pake, skip nyo na lang yung video. Charing. So hindi po ako professional migration agent. So yung i-share ko is yung base sa personal experience namin ng asawa ko kung paano kami nakapunta sa Australia. So first question, paano kami nakarating ng Australia? So initially, ang plan namin is mag-student. Kaya lang, dahil nasa Pilipinas tayo, mas prefer nila yung 30 years old below. So dahil medyo majonda na tayo, lampas na tayo dun sa required nilang age, may binigay na ibang option sa amin yung agency namin, which is yung agency namin, First One Education Migration Angeles. So, bibigyan kanila ng option kung hindi ka pasok dun sa requirement ng student visa. So, dahil nga hindi kami pasok sa age, by the way, wala pong age limit yung student visa application sa Australia. Kaya lang medyo risky na kapag 30 years old above ka na pag nasa Pilipinas ka. So, ang in-advise sa amin ng aming agency is mag-tourist muna, kumuha ng tourist visa, then pagdating sa Australia, dun ka mag-a-apply ng student o yung tinatawag na onshore application. So, pagdating mo doon, walang age limit, walang requirement, walang IELTS, walang medical, kahit anong course ang kunin mo, pwede. So, kaya yun yung kinuha namin, yung tourist visa. So, ano yung mga requirements para sa tourist visa? Siyempre, unang-una dapat meron kang pondo o yung tinatawag na show money. Kasi, paano ka nga naman magtutur kung wala kang pondong pera? Tapos, yung mga ibang documents like passport, birth certificate, marriage contract kung kasal ka na syempre, tapos yung bank account o yung joint account nyo pag dalawa kayo ng asawa mo, tapos yung mga properties, titulo ng bahay, kotse, tapos kung may business ka, business permit, DTI, basta kung ano yung meron ka sa Pilipinas, ipapakita mo yon. Ano naman yung processing? Siyempre, kukumpletohin mo muna yung requirements mo lahat ng ibibigay sa yung list ng agency. Tapos, pag nakumpleto mo na yon, ilalodge na nila yon. So, yung ilalodge is yung isasubmit na sa immigration yung application mo as tourist. So, by the way, pwedeng mag-do-it-yourself o yung tinatawag na DIY, pero di namin ginawa yun dahil wala kaming idea kung paano ang processing. Kaya, gumamit kami ng agency. So, magkano yung nagastos namin? So, sa tourist, syempre yung show money, ang initial na hiningi sa amin is 180,000 pesos each. So, dalawa kami ng asawa ko, bali nasa 360. Pero nung malapit na siyang i-lodge yung visa namin, sabi ng agency is gawin naming 500k yung show money. So, ginawa naming 500k yung show money namin. So, by the way guys, yung show money na yon, hindi lang siya basta show money. Dapat meron talaga kayong pera para doon. Kasi kung balak nyong i-convert yung visa nyo as tourist to student, gagamitin nyo yung pera na yon. So, magkano yung nagastos namin sa pag-apply ng tourist visa? So, yung processing fee ng first one is 15k each. So, dalawa kami ng asawa ko, 30k. Tapos, yung visa fee, 6k each, 12k dalawa kami. Yung biometrics, nasa 892 each. So, bali nasa 2k. Tapos, yung ticket namin na round trip,
pag kasing tourist ka, kailangan round trip yung maipakita mong ticket sa immigration ng Pilipinas. Katunayan na babalik ka sa Pilipinas kasi nga tourist ka lang. So 80K yung plane ticket namin. Tapos syempre bumili kami ng mga gamit-gamit, mga luggage, mga damit. Siguro at saka yung mga other napag-asikaso na namin ng papel. So, umabot ng 30K siguro yon. So, halos nasa 150K yung nagastos namin sa tourist plus yung 500 na show money. So, nasa 650,000 pesos. So, nung nandito na kami sa Australia, syempre, i-apply namin yung student visa dahil nga yun naman talaga yung plan namin, i-convert namin yung tourist visa namin to student visa namin para makapag-stay kami dito at makapag-trabaho. So sa student, ang initial tuition na ibibigay namin is 4,000 AUD. So, kung convert mo yun, nasa mga 150,000. So, yung tuition fee ng asawa ko total is 20K AUD, nasa 700,000 pesos na 2 years para sa vocational course. So, ang course ng asawa ko is automotive. By the way, guys, pag kukuha kayo ng course, dapat yung may pathway to PR kung balak nyong magpa-PR dito after nyong mag-study. So, yung initial nga na binayad namin sa school na tuition fee is 4,000 AUD, 148 or 150K. Tapos yung health insurance, pag mag-isa ka lang, mga 13 AUD, mga 50K yon. Pag couple kayo, mahal yung couple, 5,000 AUD, nasa 185K pesos. So, pag couple kayo at dito nag-apply onshore, mga nasa 300,000 yung magagastos nyo. So, yun yung sinasabi ko kanina na yung 500,000 na show money nyo is gagamitin nyo rin dito pagdating nyo para sa application ng student visa. Pag single ka lang at nag-apply dito onshore, mga nasa 200K yung gagastusin mo. Kung sa Pilipinas, siguro mga nasa 300 to 350 kasama na yung plane ticket mo. So, next question, worth it ba ang gagastusin as student? And how much yung sahod? How much yung expenses? Kung dalawa kayo ng asawa nyo or ng partner nyo, masasabi ko na worth it naman yung gagastusin nyo kasi dalawa nga kayo. Isa lang naman yung mag-aaral, tapos isa lang yung magtituition. Unlike pag mag-isa ka lang, ikaw lang student, ikaw din yung nagtatrabaho, ikaw din magbabayad ng tuition, parang pantay lang. Makakasave ka siguro konti lang. So, how much yung sahod? Ang minimum sahod dito sa Australia is nasa $23. Tapos, depende sa papasukan mong trabaho at saka sa kumpanyang mapapasukan mo. Pero, ang average minimum wage is nasa 23 something dollars. So, ang student is allowed lang magtrabaho ng 48 hours per fortnight. So, per fortnight, meaning 2 weeks. Within 2 weeks, dapat maka 48 hours ka lang. It doesn't matter kung this week naka 20 ka, tapos next week, dapat pwede kang mag 28, the following week, dapat 20 na lang. Basta 48 within every 2 weeks. So, i-convert mo yon 48 hours times mo ng 23 AUD, nasa 1,104 AUD. Within 2 weeks yung sasahurin mo. Pero sabi ko nga, depende sa company. Pwede ka sumahod hanggang 1,300 every 2 weeks. So, 1,300. How much naman yung expenses? So, ang bahay dito, kung isa ka lang student, tapos may mga nagpaparent naman kasi ng yung room for rent, tapos marami kayo mga bed space, halos nasa 150-200 AUD weekly. So, ang bayad dito ng bahay is weekly. So, yun, 200 weekly. Tapos yung food, 80 to 100 weekly. Siguro, pwede na yun sa'yo. Or 50 to 80. Siyempre, magtitira ka para sa tuition mo dahil initial nga lang yung binayad mo. So, weekly siguro mga 200. Tapos yung transportation mo nasa 40.
So, ang weekly mo, siguro gagastos ka ng mga 500 to 550. Within 2 weeks, 1,100. 1,100 yung magagastos mo. Yung sahod mo is 1,100 to 1,300. So, kayo na mag-compute kung may matitira. May matitira nga sa inyo, mga 200, gano'n. Depende sa'yo kung gaano ka katipid kumain. Yun lang naman yung ma-adjust mo yung pagkain kasi yung bahay, hindi mo yun ma-adjust, tsaka yung transpo. Depende kung gusto mong maglakad na lang papunta sa school at saka sa work. Pero yung bahay, hindi mo yun ma-adjust. So, siguro makakasave ka ng 100 to 200 AUD weekly. Makakapagpadala ka ba sa Pilipinas? Nasa sa'yo yun kung gusto mong padala yung savings mo or once a month ka na lang magpadala. Pero dapat maintindihan ng mga mahal mo sa buhay yun kasi nga estudyante ka dito, hindi ka naman working visa. Yan. Tapos, kaya bang masustain? Kaya naman yung sweldo mo na masustain yung pag-aaral mo at yung pagtira mo dito sa Australia. Basta, hindi ka magastos. So, by the way guys, better to consult a professional agent, migration agent. Ito is based lang sa aking experience. Para lang magkaroon kayo ng idea kung paano ang cost of living dito sa Australia. Additional guys, kung pupunta kayo dito as tourist, make sure na meron kayong enough na pera para sa pag-stay nyo dito sa Australia. Kasi ang processing time ng student visa dito onshore is 2 to 3 months. So imagine kung wala kayong work. Dahil yung tourist visa, hindi ka pwede mag-work. So imagine kung wala kang work ng 2 to 3 months. Saan ka kukuha ng pambayad ng bahay, ng pambili ng pagkain, at kung iba-iba pang mga needs mo. So mas maganda kung meron kayong kamag-anak, kapatid, kaibigan na nandito sa Australia na willing mag-accommodate sa inyo while waiting ng student visa nyo. Kasi mauubos yung ipon nyo na dinala nyo dito habang naghihintay kayo ng student visa. Kasi medyo matagal. Kami umabot ng halos mahigit na 2 months bago namin nakuha yung student visa namin. So, make sure na meron kayong enough na pera para masustain nyo yung 2 to 3 months na pag-stay nyo dito sa Australia while waiting dun sa student visa nyo. Kami, thankful kami kasi may kapatid dito yung asawa ko. So, sila yung nag-accommodate sa amin. Free yung aming pagtira at saka yung pagkain namin dito. So, shout out, Jeff and Joanna. Thank you so much! So, yung agency namin, nilalagay ko sa description box sa baba. First one, Education Migration, Angeles, yung sa Pilipinas. Tapos dito sa Sydney, First one, Education Migration, Philippines. So, sila yung nag-process ng tourist namin, tourist visa at saka ng student visa. So, kung gusto nyo ng mas detailed na information, sa kanila kayo magtanong. Thank you!